Nanindigan si Palace Press Officer Claire Castro na hindi close sa Pangulo ang inarestong founder ng Peanut Gallery Media Network na si Franco Mabanta. Nananatili naman sa NBI detention facility si Mabanta at ang iba pa niyang kasamang nahaharap sa reklamong robbery extortion. Live mula sa Muntinlupa, nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Gio, ano na ang susunod na hakbang ng kampo ni na Mabanta? Cheryl, dito sa NBI Detention Facility nagpalipas ng unang gabi sina Franco Mabanta at apat niyang mga kasama. Sa kabila ng pagsisikap ng kanilang abogado na makapagpiyansa para sa kanilang pansamantalang paglaya, nananatili sila sa loob ng kustodiya ng NBI. Samantala, inaabangan naman ang pagharap ng isa pang PGMN host sa NBI matapos madawit sa reklamong robbery extortion umano ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sa inilabas na sabina ng National Bureau of Investigation, pinapatawag ng NBI si Camille Jensen Hiro o mas kilala bilang CJ Hiro, isa sa mga anchors at hosts ng Peanut Gallery Media Network. Dinadawit si Hiro sa reklamong robbery extortion ng kanyang boss na si Franco Mabanta kay Martin Romualdez. Sa kopya ng sabina mula sa NBI, pinapatawag si Hiro sa Lunes, May 11. Layo nito na makuha ang kanyang panig habang nagpapatuloy ang investigasyon. Pero ayon kay PGMN host at legal counsel ni Mabanta na si Bernice Rodriguez, hindi pa nila natatanggap ang sabina na nitong Miyerkules pa inilabas ng NBI. Giit pa ng abogado. But again, I would like to reiterate that there was no extortion. Sabina, we didn't get anything. We didn't get anything. And again, she's not a respondent in this case. There was no document that was given to us, diba? I mean, we spent the whole day in the NBI today. They could have just given it to us. Una nang kinwestiyon ng kampo ni Mabanta ang pagkakadawit kay Hiro sa reklamo. Pero ayon kay Matibag, kasama sa affidavit si Hiro ng kampo ni Romualdez. Bagay na sinigundahan ni Bicol Saro Representative Terry Ridon. Buwelta niya, ano ang pinagsasabi ni Rodriguez? Matatandaan na may hiwalay na reklamo si Ridon sa PGMN na kanyang balak pa imbestigahan. Patuloy na naghahanap ng hakbang ngayon ang kampo ni Mabanta kung paano sila pansamantalang mailalabas sa NBI Detention Facility sa Muntinlupa. Nakabinbin pa sa Pasig City Prosecutor's Office ang reklamong extortion na isinampa ng kampo ni dating House Speaker. Ibig sabihin, wala pang resolusyon na nagtatakda kung ano ang kahihinatnan ng reklamo, kung ito ba ay isasampa sa korte, ire-refer for further investigation o di kaya mababasura. Kung halimbawang isasampa sa korte kasama sa isusumiting dokumento ng piskal ang rekomendasyon sa piyansa ni Mabanta, ang korte ang may pinal na desisyon kung magkano ang kanilang piyansa. Samantala, nilinaw naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na ang pahayag niyang hindi magkaibigan sina PBBM at Mabanta ay kasalukuyan nilang estado. Hindi naman daw nila ikinakaila na naging social media director ng Pangulo si Mabanta noong 2018. 6 na buwan lang daw itong tumagal sa trabaho. Hindi raw kasi akma ang style ng pagtatrabaho ni Mabanta sa bagong Pilipinas na gustong mangyari ng Pangulo. Hamon pa ni Castro sa mga nagkakalat ng larawan na magkasama sina PBBM at Mabanta, maglabas sila ng bagong picture. Puro lamang larawan daw kasi ang pinapakita ng mga ito. So, challenge ko rin, bigyan niya ako ng larawan na magkasama si Franco Mabanta at ang Pangulong Marcos Jr. Lalong-lalo na sa kanyang wedding kung saan ang mga kasamahan niya ay parang nagagawi sa tinatawag na DDS. Hirit pa ni Castro kung totoo raw na close pa rin sina PBBM at Mabanta, bakit daw nag-open letter pa si Mabanta kay PBBM? So, kung sila ay close ngayon, bakit open letter pa? Di ba dapat personal siyang nakikipag-usap?
Cheryl, dahil mag-aalas 7 na ng gabi, bigo na nga na makapagpiyansa itong sina Franco Mabanta o yung kanilang legal counsel na sina Franco Mabanta at apat niyang mga kasamahan. Dahil Biyernes na ngayon, mananatili sila over the weekend dito sa NBI facility. Kanina, labas-masok dito ang ilan sa mga legal counsel ni na Franco Mabanta at nakausap nga natin yung ilan sa kanila. Bagaman tumanggi na silang humarap sa camera, they discussed with us yung possible na bail nito ni na Franco Mabanta and 4 others, and more or less ayon po sa mga nakausap natin na mga abogado, more or less 120,000 pesos ang kanilang piyansa. So again, mananatili po dito muna pansamantala sina Franco Mabanta sa NBI Custodial Facility over the weekend, at baka sa Monday na po yan ilalakad ng kanilang legal counsel ang kanilang piyansa. Kaugnay naman dito kay CJ Hiro, abangan natin kung sisipot siya mismo sa Lunes, May 11, yung schedule na nakalagay doon sa kanyang subpoena, kasi pwede din naman na hindi siya sumipot pero magpapadala siya ng kanyang abogado. Sa ngayon, wala pa tayong whereabouts kung saan itong si CJ Hiro matapos nga mag-deactivate ng mga social media accounts. Cheryl. So Gio, kahit may pangpiyansa itong panig nila Mabanta, ay hindi nila magawa ito dahil maghihintay pa sila kung kailan magdedesisyon ng korte. Sa ngayon, yung tanging malinaw lang, Cheryl, sarado na yung mga korte, bukas weekend na, so most probably sa Monday na ito mailalakad ng kanilang kampo. Pero yun nga, kanina, dahil labas-masok na rin dito yung ilan sa mga abogado nila, nakausap natin yung part ng kumbaga kanilang legal team, and they discussed with us na most probably yung kanilang piyansa nga more or less 120,000 pesos, Cheryl. Each yon, 120,000 pesos each sa kanila. May iba ba silang aksyon, legal na aksyon ng kampon ni na Mabanta para mas mapabilis at makapagpiyansa sila agad-agad? We tried to ask them dito sa possible legal remedies na pwede nilang gawin, Cheryl, no? Pero simula nang dumating dito yung lead nga na kumbaga lead na abogado, ito si Attorney Bernice Rodriguez, na isa rin sa mga host ng PGMN, ay medyo naging mailap muna sila sa atin. Dumidiretso lang sila sa loob, pero they promise to speak to the media, pero until now inaabangan pa natin yan kung kailan sila maglalabas ng bagong pahayag. Cheryl. Maraming salamat, Gio Robles. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.